Praise God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kaawaan, sa iyong kadakilaan na patuloy naming nararanasan sa oras na ito. Minsan pa po natin purihin ang Panginoon. Minsan pa sabi mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos at narito ka. Walang aksidente. Ano ka, Kapitan Orlan? Walang aksidente na narito ka sa oras na ito. Walang aksidente na narito ang buhay ng bawat isa sa atin. At kung paano nga po inyong narinig, sabi nga 'di ba, ang himala ay nadyan lamang. Ano? Ang himala, iyan ay nadyan. Kaya kailangan dapat tayo ay laging handa. Kapag walang mahuli sa isang mangdaragat, kapag walang mahuli sa pangpang, anong ginagawa? Di ba ang ginagawa niyan? Pumupunta sa kalautan, ano? At para doon, manghuli ng isda. At sa pananampalataya, kailangan din natin na i-launch yung ating mga net. Ano? Kung hindi maranasan sa mababaw, ano? Dun sa mga kaparaanan na iyong ginagawa sa Diyos, why not na pumunta ka sa pinakamalalim at doon mo ihagis? Ano? Ihagis ang iyong lambat. Kaya ang himala, iyan ay hinuhuli. Ano, hulihin nga natin ang himala. Anong himala ang kailangan mo sa ngayon? Dahil miracle, kailan nangyayari ang isang himala? Kapag ikaw at ako ay mayroong pangangailangan. Miracle happens when there is a need. Dahil kung walang pangangailangan, hindi makagagawa ang Diyos. And miracle happens when you believe. Kaya anuman ang iyong pinaniniwalaan sa ngayon, anuman ang iyong sinasampalatayanan ngayon, iyan ang himala na iyong mararanasan. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya nga, sa kanilang patotoo, makikita nyo, kapag mayroon ka pang assignment, sabi mo sa iyong katabi, kapag mayroon pang assignment ang Diyos sa iyo, hindi ka pa mamamatay. Ikaw ay mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ang buhay ni Paring Marvin, nung aming puntahan yan, talagang sabi ko, nakakahabag, nakakatakot. Kasi talaga yung hita niya, bali, pero proseso. Alam niyo yung pangyayari sa kanyang buhay? It's a process. Sabi nga po natin, process. Proseso na kung saan ay ibalik yung pangyayari, tingnan nyo. Dahil sa pangyayaring yan, hinilom. Ano? Yung kanyang buhay espiritual. Natutong lumapit sa Diyos. Natutong tumawag sa Diyos. Ano kaya kung hindi nangyari ang bagay na iyan? Paring Marvin, narito ka kaya sa oras na ito? Hindi natin alam. Sabi niya, hindi, wala. Pero dahil sa pangyayaring iyan, ibinalik siya ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Ipinaunawa sa kanya na mali yung kanyang ginawa, na mali yung kanyang sinalita. Kaya nga, ating naririnig, death and life are in the power of our tongue. Kaya
ano man ang mangyari, just speak the word. Speak the word. At maging sa patotoo ng ating kapatid na si Ruth, minsan talaga tayo ay parang bata, nagsusumbong, ano? Lalong-lalo na sa mga bagay na yung pinagpre-pray natin, yung dinidesire natin, na alam naman natin na tayo'y naglilingkod sa Kanya, nagasik tayo sa Kanya, pero pakiramdam natin parang hindi umaayon yung kalooban, yung pangyayari ng Diyos sa ating buhay. Tandaan nyo, when God is silence, ano? Kung pakiramdam mo, tahimik ang Diyos, naaalala pa kaya ako ng Diyos, bakit ganito nangyayari sa aking buhay? When God is silence, God is working. Pakiramdam mo lang yan. Alam nyo, it's a process, Ruth. Isang proseso na kung saan anong target? Sinusubukan lamang ang iyong at aking pananampalataya. Sinusubukan lamang ang iyo at ang aking character. Kaya in the season of your waiting, speak the word. God is at work. Sabi nga natin, God is at work. Gumagawa ang Diyos. Mapapansin nyo, kahit nga hindi mananampalataya, bakit pinagpapala ng Panginoon? Bakit sila yung mayayaman? Kasi God is at work. Full of grace, full of mercy. When things are hard for you, tandaan mo, God is at work. Kaya tama, bagamat kinalimutan na niya yung bagay na yun, pero yung pananampalataya ay na roon. She's still hoping. Amen? Kaya nga, kapag sinabi na you are not qualified, God is at work. Ikaw man ay nasa pangit na kalalagayan, remember, God is at work. Kaya nga, minsan talaga, tayo ay patuloy na sinusubukan ng Diyos. Amen? Minsan ka nang nasubukan ng Diyos, patuloy ka pa rin susubukan ng Diyos hanggang ikaw at ako ay mapatunayan na lalaki at babaeng lingkod ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga po sa lugar ng kinagatan, ayan, same. Ang subay, nilalagyan na ng backbone ng Diyos. Proseso. Dati, binibihisan, habang tumatagal, lumalaki, pinababayaan na yan, hanggang makalipad na ng kanya, hanggang mag-mature. Sa lugar ng kinagatan, proseso. At doon, nagpapatuloy. Alam nyo po, kahit sa aming kaliitan, andun yung kanilang pagnanais. Yung na kung saan ay maayos at mapaganda ang bahay sa dalanginan ng Diyos. Ayon sa sukat ng pananampalataya ng bawat isa. Kasi alam natin na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sa prosesong ito, tandaan nyo, gumagawa ang Diyos sa iyo at sa aking buhay. Kaya huwag kang malulungkot, huwag kang malulumbay. Kung ikaw sa ngayon ay naghihintay, sino po naghihintay ng himala sa kanyang buhay sa oras na ito? Launch your net,
doon sa pinakamalalim. Ano? May perfect formula. At ikaw lang at ang Diyos ang makakaalam. Ano? Ang Diyos ang makapagsasabi na kung saan, anak, palitan mo. Ano? Gawin mo to. Ano? Ito yung gawin mo. Kaya kailangan minsan ay magbulay-bulay ka minsan sa iyong buhay. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. At kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, dali-dali mong sundin dahil it will come to pass sa iyo at sa aking buhay. Eh paano yun, Brother Jerry? Ginawa ko ng lahat. Ano? Ginawa ko ng lahat. Bakit hindi pa rin? Proseso. Tinitingnan ng Diyos ang iyong character, ang iyong obedience, ang iyong pananampalataya. Remember, what you cannot do for yourself. Kung anumang bagay ang hindi mo kayang gawin sa iyong buhay, heaven will do it for you. Kaya, patuloy at patuloy kang magtitiwala. Ano man ang mangyari, ano man dumating sa iyong buhay, just speak the word, patuloy kang maniwala, sumampalataya, keep on working, keep on praising, keep on singing in the kingdom of God. Dahil nakikita lahat ng iyong ginagawang pagsunod, ano? Lahat ng iyan ay nakikita ng Diyos. Amen? Dahil alam natin, tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito na kung saan get ready dahil 31 days na lang inyong narinig, ating narinig. Ano? Panginoon, ihabol mo ko. Kaya nga nung marinig ko yung promotion comes from the north, nung ako'y naghihintay ng aking promotion sa Panginoon, ano, Brother Jerry, na-promote ka. Hindi ka naman nag-aral. Promotion comes from the Lord nga eh. Di ba? Hindi naman sinabing promotion comes from the people. Promotion comes from the Lord. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, it's not me, it's not you, it is God who continuously working sa iyo at sa aking buhay. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya nga, ito yung hamon sa bawat isa sa atin hanggang dumating ang Panginoon. Hanggang next year, tayo ay magpapatuloy sa kaharian ng Diyos. To God be all the glory.